Ano, silip tayo sa office o doon sa feed mill? Para hindi masyadong mainit, no? Office at saka feed mill muna. Or tapos ikutan lang natin yung pinaka-farm. Sige. Punta muna tayo ng ano, feed mill. Feed mill muna. Kasama sa akin sa paglilibot, hindi pupunta dito. Hindi ka pa pumupunta rito. Anong passion mo, Ma'am Weng? Anong passion mo? Wala. Meron naman po. Nice po kasi ako. Doon ka. Pinaka-importante. Siya nga aming CFO. CFO. Ilan ang kambing mo ngayon? Nasa 100. Silip tayo konti lang, sir. Malalaki yan, ng mga bower. So kapag araw, pinalalabas sila. Yung mga barako, lalaki. Ito. Ganda. From Australia. Direkta, sir, ikaw nag-import? Yes, sir. Wow. Bower. Noong pandemic, napakamahal ang kuha ng isang peraso. Ibig sabihin yung goat, bago ka lang din? Halos magkasabay sila ng sabay baka. Ng baka? 105,000 isa. Isang kambing. Grabe. Yung mga bower na yan. Pero ito, mga Anglo-Nubian yung iba. Yung may kulay. Ito, yung mga dappled. Sabi ko sa mag-alaga, bawal papayatin yung kambing ko at baka. Pag pumayat ang kambing ko at baka, pati kayo mamamayat. Kasi libre yung pagkain nyo eh. Kompleto sila. Oo, kaya hindi pwedeng mamayat yung mga kambing at baka. Kasi pagka namayat yung kambing at baka, mamayat din kayo. Hindi ko rin kayo papakainin. Biro ko lang sa kanila yun. Kaya kita mo naman yung mga kambing namin. Mga baka, lahat matataba. Ganda niya, no? So, ang pakain mo dito, yung feeds nyo na? Feeds at silage. Ito, extension pa rin ng building ng kambing. Kaya lang ang mga tao, ang dami pang ginagawa. Hindi pa masikaso. Siya pa yun. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So dito nga sa pagpa-farm namin, so hindi lang itong mga worker namin dito sa farm na natutulungan. Even yung mga ibang farmer dito sa Ibaan. At sa karatig bayan namin, yung Quezon, yung mga tinatanim nilang corn kami ang bumibili. So kaya laki rin itutulong namin sa farmer. Kasi yung sarili naming tanim, kinukulang kami. Kinukulang pa kami. Kaya yung mga farmer dito sa Ibaan, corn farmer, kami ang bumibili lahat ng mais nila. Pati sa Quezon. So ito, nag-harvest sila? Oo, nag-harvest sila. Marami pa kaming i-harvest na corn. Then pagkatapos yan, land prep ulit, tanim ulit. Ilang cropping cycle yan bago mo ipahinga? Actually, tuloy-tuloy eh. So hindi na namin pinapahinga kasi sayang ang panahon eh. So kaya lang, ang nagiging problema, nagiging acidic na yung lupa. So meron naman paraan. Lime. Gagastosan ulit kaysa ipahinga.
Mas malaking mawawala pag Mas nagpahinga. malaking malawawala pag nagpahinga. Kaysa bumili ng amendments, pang-amendments. Hindi yung variegated ang tinanim mo, sir. Mas mahal yun, di ba? Mas mahal. Diyan lang tayo sa ordinary muna. Pero nung una, mahal din ang bili dyan eh. Pakita mo, Ella. Super ganda, oh. Grabe, ang mga bakod pang park talaga eh. Kailangan gastusan. Dito may kukulang yung ostrich. Yung ostrich na panibago. Sabi mo kanina, na-mention mo na dito ka talaga lumaki sa lugar na to. Pero itong property mo to na to, hindi sa'yo to noon. Hindi. So, yun nga, nabigyan tayo ng pagkakataon ni Lord na magkaroon ng konting pera hanggang sa itong area na to nung araw, way back 2016. Nabili ko lang yung 1/4 hectare doon sa dulo. Then, sunod yung 1/4 dito sa kabilang dulo. Then, ito ang, I think ito yung pangalawa ko nabili itong area natin, 1 hectare. Then, yung 1/4 doon. So, naging 1.5 hectare. Hanggang sa, nakonsolidate ko to hanggang doon sa dulo. Right now, ito ay nasa 6 hectares. 6 hectares na. Nakonsolidate ko lang unti-unti. Pero isa lang, mga magkakapatid lang din yung may-ari na pinanggalingan. So, 2015. Saan exactly yung location ng bahay niyo dati? Dito lang po sa may area na to. Malapit lang dito. Malapit Kung lang. lalakarin, malapit lang. Pero ngayon, dadaan tayo ng kalsada, letter L. Pero kung shortcut sa likod, malapit. So, alam mo, Sir Buddy, nung araw, grade 3 pa lang kami. Ang duties na namin, mag-alaga ng baka. So, dito sa amin sa Batangas, kaya kilala ang Batangas pagdating sa baka. Kasi nga, mga bata pa lang kami, yan ang duties namin. Grade 3 pa lang ako, may alaga na kaming baka. Duties ko pagdating sa school, tuwing hapon, hindi libro ang hahawakan ko. Ang tawag sa amin dito sa Batangas, bakid. 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 Ayan, yung yari siya sa kawayan. Tapos, ganon, lalagyan ng damo, kumpay, ang tawag namin. So, ayan. Tapos may sling na ganon para isabit mo dito sa balikat. So, yan yung daladala. So, nung time na yon, siyempre, imagine, grade 3, so mga 10 years old. So, tapos may daladala kang ganon kabigat. Siguro, bibigat yan ng mga 30 kilos. So, ang hirap magbuhat. Talaga, napakahirap. Siguro, kaya hindi na ako tumangkad eh. Nabugbog na ng bata. So, yan, hanggang sa, alam mo yun, pagkakarating mo sa school, yan ang gagawin. Araw-araw na routine yan. Sa what gusto mo, kailangan mong gawin. Dahil walang lalaki, sabihin natin, walang tatanda sa magkakapatid namin na hindi ka dadaan dyan. Lahat. Yan, kaya duman ako. Yung hindi lang duman sa amin, yung kapatid kong bunsong lalaki. So yan, actually, malaking bagay yan. Dahil bata pa lang, alam na natin paano tayo kumita ng pera, paano pagpapahalaga sa mga bagay na anong may share mong may tulong sa pamilya. So then, dahil dyan, naging passion ko talaga ang pagiging magbabaka. So nag-start kami sa isa noong bata nga kami. Alam mo, Sir Buddy, itong tiyatayo ng rest house namin na to. Itong rest house ngayon. Itong area na to, dito kami naggagapas ng damo nung bata kami pag Saturday, Sunday. So umaga pa lang, mahamog pa, nandito na kami. Eto na, dito na kami naggagapas ng damo, pakain sa baka namin. So maghapon, wala kang gagawin, yun lang. So wala, ang laro, hindi pa, yung makipaglaro sa mga kababata, hindi priority. Priority namin yung aming baka. So yun, yung pinagtayo, kaya very memorable itong lugar na to. Noong araw, so galing doon sa bahay namin, dito kami nangunguha ng damo. Then, yung pinagtayo ko ng rest house na yan, may malaking puno dyan ng duhat. Diyan kami umupo, diyan kami nagkukwentuhan. So, kung anong mga pangarap sa buhay. So, parang tatandaan ko Dito ka nangarap? Dito ko nangarap. Kaya, napaka sentimental itong lugar na to. And then, diyan ko rin nilagay yung rest house ko. Para, kumbaga, diyan dati ako lagi umupo. Ayan. So, yan, ito. Hanggang sa, ito dati nung araw, palayan ito. Tapos,
Ang pagtatanim dito ng palay is yung sahod ulan. Isang beses lang sa isang taon ng cropping. Okay. Dito rin kami nag-aani ng palay sa mga kamag-anak namin. Basta playground ko to nung araw. Kaya napaka-special sa akin ang lugar na to. Sir Lambert, sabi mo, nung unang nagkausap tayo doon sa phone, natanong nga kita, at sabi mo from rag to riches, at na-mention mo yung word na nabanggit mo, basura. I-explain mo nga yun, sir. Ba't yan ang nabanggit mo na salita? Kumbaga, alam mo naman nung araw, siyempre, ang hirap talaga maging mahirap. Yan ang isang, yan talaga ang isa. Kumbaga, sabi ko nga sa'yo, gustuhin man natin ang mga bagay, kung hindi kaya ng magulang natin, wala tayong magagawa. So, kailangan natin maaga pala magtrabaho. So, alam mo, yung mga kapatid ko, mga nakapag-aral, nakapagtapos din naman ako ng high school. So, mga nakapag-college naman sila. So, ako yung hindi. Hindi ka na nag-college? Hindi na nag-college. Dahil ang akin talaga, magtrabaho. So, yan, hanggang sa pagka-graduate ko ng high school. Kasi kung hindi ako alis dito, mag-aalaga uli ako ng baka. So, balik ako punta ako Manila. So, nag-apply akong trabaho. Nagkatrabaho ako sa Jollibee. So, after 6 months, end of contract. And then, napasok naman ako sa Seisaki, yung fine dining restaurant. So, tumagal ako dyan ng mga 4 years. So, ang aking kasing, ang intention ko, bakit ako malis ng Batangas? Siyempre, para magtrabaho, hindi para magpasarap. So, iba kasi yung ginagawa ng iba eh. So, yung iba, alis ka nga ng probinsya mo, tapos pagdating mo naman sa ibang lugar puro ka pagpapasarap, hindi mo na iniisip ang pag-iipon. So, useless ang mga gusto nating pangarap sa sarili natin. Useless lahat yun. So, dapat sincere ka sa mga gusto mo mangyari sa sarili mo. Kasi, sabi ko nga, tayo ang guguhit ng ating kapalaran, hindi ang kapwa natin. So, kailangan talaga, kung may pagkakataon habang bata ka, diskartehan mo na yung sarili mo. So, gaya nun, pumunta ako Manila, hindi para magpasarap, kundi para magtrabaho. So, though hindi ko nalilimutan, rin yung mga bagay na magpapasaya sa akin. Pero napakasarap. Pagka galing ka Manila, uwi ka sa bahay, makikita mo yung nanay at tatay mo, nakakasabik talaga. So, yun na lang ang motivation. Ilang taong ka lang nun? Nagtatrabaho ka na yan? Nag-start ako magtrabaho sa Jollibee. I think mga 18 years old ako. 18? 18. So, naging crew ako. I think mga 18 years old. Then, pagkatapos na end of contract ako, nagtrabaho naman ako sa Seisaki, Dodge, Kamayan, waiter. So, tumagal ako dyan ng 4 years. And then, maganda rin naman ang kita. Dahil fine dining kami, may tip, may incentive. Pero hanggang nasa Manila ako, nag-ipon ako. After 4 years, nag-resign ako, balik ako dito sa Batangas. Dahil gusto ko talaga magnegosyo. Yun na yun yung baboy? Nag-umpisa ako ng nung time na yon, I think mga 1999, maganda yung presyo ng broiler. Nag-alaga ako ng 500. So yung pera ko naipon, nag-alaga ako ng broiler. So kaya lang, kung kailan ako nag-start, tsaka naman ako sa imported. Nag-import. So, nangyari, bumagsak yung presyo ng broiler. So, pero sabi naman ng supplier ko ng feeds, sir, ang compute niyan 1 year. Para makita mo kumikita ka. So, tuloy-tuloy, hanggang sa tuloy-tuloy, naubos ang punan. Hanggang sa nakabili ako ng isang... Yung nag-advise sa'yo, gusto lang yung makabenta. So, hanggang sa meron ako isang biik na nabili sa tatay ko. Siya sumuporta ng feeds. Tapos, nanganak ng siyam, tapos ginawa kong inahin yung iba, nabenta ko. So hanggang sa, in short, yung isang piraso na yun, nakabangon ako, naging 12 na inahin. Then hanggang sa nag-poultry na rin ako, nag-start ako ng 300 heads sa tulong ng kapitbahay namin, na merong poultry nung time na yon. So 300, then hanggang sa umabot yata kami ng nasa 1,000. Ang dami nun. Oo, napahitlugi na yon. So yan, hanggang sa... Siyempre, alam mo naman ang presyo ng itlog, fluctuate. Kung wala kang mahabang pisi, tatalunin ka talaga. Then yung baboy, ganun din. Ang hirap din sa bayan ng time na yun. Hanggang sa nalugi rin, naubos din. Ito na yung bumalik ka na naman. Then, balik ulit ako Manila. So ito, nagtrabaho naman ulit ako nga. Ito, collector naman. Ayan. So yun ang mahirap. Kasi dati, yung kinikita mo ng isang araw, isang buwan mong pagtatrabuhan sa kumpanya.
Pero, Wow, isang araw na lang. Oo, Yung dating isang buwan mo. Oo. So yun yung yun yung mahirap lang pagka nang nag-umpisa, pero ako hindi nawala ng pag-asa. Then talagang gusto ko talagang makapagnegosyo. So yun, hanggang sa pinalad nga tayo, nakapagbukas tayo ulit yung manok. Sir, nung nag-uumpisa ka, ano yan, alam mo na darating yung time na yayaman ka ng ganito? Hindi pa naman tayo masyadong mayaman. Mayaman ako sa kaibigan. Mayaman sa kaibigan. Tama lang. Tama lang. So hanggang ngayon, parang feeling ko, gaya pa rin ng dati na nandito ko sa probinsya. Pero ang opisina ko sa Valenzuela, so palagi naman ako nasa opisina. Okay. So masaya naman ako nag-opisina kasama yung mga tao ko. Pero yun nga lang, mas masaya rin akong kasama ang mga baka ko. So sa ngayon nga pala, meron tayo ditong cattle farm. Okay. Nasa tayo? Ilan na yung cattle? Nasa megit 200. 200 na. Heads. So nasa fattening and breeding tayo. So before, meron tayo dito ring babuyan. Ang babuyan namin, nasa 500 sow level kami. Kaya lang, ang nangyari, mula nung magkaroon ng ESF, so hindi naman kami tinamaan, kaya lang bagsak yung sales. Lugi kami monthly, laki ng losses. Hanggang sa nagbaba kami ng population, hanggang sa anong kukunti ng population namin, I think nasa mga 200 sow level kami. Nagkaroon naman ng government project dito na diversion road from Ibaan to Quezon. So it so happened, tinamaan yung building ko. Kaya hindi ko na ngayon ako makapagpadami ng baboy. So unti-unti ko rin inalis. So actually dito, balang araw, itong lugar na to magiging commercial na to lahat. Dahil ang dadaanan lang ng kalsada, yan lang, yung kabila lang ng bakod na yan. Oo, talaga? Oo. Yan yung expressway? Diversion road. Diversion Maluwang road. siya, 30 meters. Then ngayon, may ginagawa na dito, mga 300 meters from here, diyan na ililipat ang bagong munisipyo. Sabi nila, munisipyo. So yan, ginagawa na, nasa third floor na. Malaking project na ginagawa dyan ng municipality ng Ibaan. So mga 300 meters away lang dito. Then yung sinasabi nilang Palengke Mall, nandiyan na rin. Then yung sports complex, nandiyan na rin ginagawa. So, ito magiging kabayanan. yes, I think ayun ang mangyayari. Hindi pa natin masabi, so sila magdidikta. Pero parang doon papunta. Kaya balang araw, magiging busy ng itong lugar na to. Sir, yung... Tagal ko rin ito unti-unting nadidevelop, pero mula pa nga sabi ko sa'yo, mula noon, walang tigil lang pagpapagawa ko rito. Dapat to, gagawin ko resort, kaya ganyan. ito, kaya ganito. Oo, kaya lang, sabi ko, dadami ang tao, mawala na yung Privacy mo. Privacy ko. Kaya hindi ko na lang tinuloy. Diyan na kayo sumakay. Makikisakay ako sa iyo, sir. Hindi, dito tayo sasakay, kitang dalawa. Okay. Diba? May garahe. Yaman na, sir. Ngayon lang ako makakasakay nito, sir. Kaya nga sabi ko, dito na tayo. Ngayon lang ako makakasakay. Ella, dito ka na. Kaninang madaling araw, dumating ako mga 2:30. 2:30, galing Manila. Dumaan pa ako sa mga barkada. Birthday sa Parañaque, inuman pa kami. Ito lang ang sasakyan na drive ko. Aha. Kasi ito lang yung hindi nagre-require ng driver, nakakaya naman sa driver ko. Hindi mo maramdaman, sir, pag hindi ka magdadrive. Yun na nga eh. May grupo kami nito, Mustang Enthusiast Philippines. Kaya marami kaming barkada rito. Sabi nga, lagi ko sinasabi na yung buhay pa sa harapan. Hindi natin kailangan gawing complicated. Okay yung motto na yan, ha? Ang buhay pa sa harapan. Napaka-eksi ng buhay. Hindi mo kailangan magpa-stress sa Yes. negosyo. Hindi, may stress ka pero may pambalanse. Ito yung pambalanse. Ano siguro yan, sir, pag ano ka na, pag made ka na talaga. Oo. Pero Mahirap mo kasing gawin na nag-uumpisa pa lang. Nag-uumpisa. Oo, madidrain. Delayed gratification talaga. Ito si ate, gaya niyan, matagal na sa akin labandera ko. Taga Valenzuela yan.
Ayan, sa Monday, Mm. susunduin sa Manila. Saturday, hatid. So, ayan. Dito siya the whole week. Oo, dito siya the whole week. At saka hindi, dati ako may laundry, kaya hindi ako nagpapalabas sa laundry. Hindi, wala kaming washing machine para sa mga damit namin. Lahat, mano-mano kusot. Kasi dati ako may laundry, kaya ayaw ko i-laundry yung, yung laundry sa washing machine yung mga damit. Gusto ko mano-mano. Iba pa rin. Iba pa rin ang mano-mano. Kasi bilis ma-deteriorate ng damit sa washing machine, daling masira. Okay. Eh, hindi naman sa... Kung branded yung damit, di sa? Yun na nga siya, sabi ko. Kung branded yung damit, mawawasa ka agad. Ito, hindi sa pagyayabang, off the record. Yung mga ganito, magkano? 1,000. Grabe. Tapos, diba? tapos, Masisira lang sisira sa, lang sa washing machine. Pero pagka kita mo lang naman sa pangalan, kaya makikita mong mahal. Pero pagka hindi naman parang pareho lang naman ng tela. Nga lang, syempre, pagka ma-attend ako ng mga meeting. may gamit din eh. Oo. Hindi mo na kailangan magsalita ng marami. Hindi mo kailangan magsalita. Oo, yun na yun. Totoo. Ako, pwede naman ako sa mumurahin. Kaya nga lang, kailangan din natin bihisan yung sarili natin. Sanay tayo sa wala. Off the record, sir. Paano ko nakayaman talaga? Yung totoo. Off the record. Hindi, konti lang. Yung siguro yung asset. Ilang billion? Siguro mga asset. Yeah. Asset is asset. Asset. Ay, mga tulad na mga umaasa na sa akin yung mga yan. Bahala na kayo kung ano gusto nyo gawin, sabi ko. Basta panatilihin nyo malinis lagi yung farm. Dahil ito yung ito yung kaligayahan ko rin. Makita ko malinis yung farm ko. Ito yung mga binili mo na right of way. Oo, ito. Ako rin nagpagawa niyan tulay. Ito sa akin din. 1,000. Sa'yo rin to? Oo, 1,200 square. Maliit lang, 1,200 square meter. Anong gagawin mo dyan? Residence later on? Wala lang. Nayaan ko lang. Investment lang. Investment lang. Gaya niya, mura lang bili ko nung araw. Ngayon, napakamahal na niya. Mga residential dito na lote, meron ding ilang piraso. Ito yung sinasabi mo na shortcut. Puntang Star Tollway, then saka tayo pupunta ng bayan ng Ibaan. Ito, property ko pa rin. Mga tauhan ko nakatira. Ito. Ilagyan ko ng bahay sa loob. Para may kanya-kanya silang bahay dyan. Tapos gated sila para secure din sila sa loob. Alam mo, minsan ang kayamanan natin tao rin. Oo. Pagka meron ka na loyal at maayos na tao, swerte mo na. Mahirap yun. Mahirap ganap. Mahirap maghanap na. So, depende rin sa yan, sa boss. Ito, plantation din namin ng corn. Ito, mga bagong harvest yan, mga bagong tanim lahat. Hanggang doon sa kabila doon. Almost 7 hectares. Hanggang doon. So, ang process, pagkatapos i-land prep, magtatanim, ang susunod naman dyan, mag-spray ng herbicide, pamatay damo, then saka mag-fertilizer. Kaya yung trabaho ng mga tao, tuloy-tuloy. Nagtatanim, nag-harvest. Yung taniman namin, around siguro mga 25 to 30 hectares. Sa'yo lahat yan? Yes, sir. Napakabait ni Lord. Hindi ko rin nakalain makakarating sa ganito. Wala, kahit sa panaginip. Kahit sa panaginip. Oo. Suntok sa buwan kung isipin. Destined talaga, sir. Destined ka na marating mo to. Tsaka talagang deserve ko. Deserve mo. Oo. Yeah. Yan, pati dyan sa loob na yan, taliman pa rin namin. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi, lahat tayo may swerte sa katawan. Sir, patayin natin yung music. May higpit sa YouTube eh. Ganun ba? Copyright? Copyright. Sabi ko, lahat tayo may swerte sa katawan. So, yan, nasa sa'yo na lang paano mo i-workout yung swerte mo. Paano na may mo kasamang i-workout? diskarte.
Paano malalaman na yun na pala ang swerte mo? Ay, pag kumikita ka siyempre. Pag kumikita kayo na yung swerte mo. At yun So ang- dapat i-ano mo na yun, i-maximize mo na yun. maximize. Seryosohin mo ng Kanya-kanya rin kasi yan eh. Kung talagang passion mo yung isang bagay, minsan kahit sabihin mo break even ka pero masaya ka, parang ramdam mo kumita ka na. Tulad yan sabi ko siya, sa bako ko, kahit losses, kahit wala akong kinikita pero masaya ako. Hindi, yung kinikita mo na pupunta sa bagong stocks eh. Ayun. Palaki ng palaki Palaki ng yung palaki. earth mo eh. Iniipon mo lang. Iniipon lang, so ganun pa rin. Ay, ito na yung expressway oh. Ayun na, start tollway na yun. Kaya sabi ko siya, lapit lang yan. Kaya kapag nangyari na yun doon sa farm, hindi na tayo dadaan dito, diretso start tollway na yun. Balang araw, highly commercial yung lugar na yan. Nagtrabaho ka na yung mga pinangarap mo natupad o lampas-lampas doon sa pangarap mo? Lampas-lampas. Magandang tanong, sir. Alam mo sir, sabi ko nga, nung bata kami, diyan kami nag-stay. So, ang daming pangarap. Unang-una, sabi ko nga, masarap na pagkain lang nung una ang pangarap eh. Yun lang, maliit lang, masaya tayo ron. Masarap na pagkain, naihain sa lamesa, bagong damit pag Pasko. Kasi kami nabibilan lang ng damit pag Pasko. Pag Pasko. Pagka hindi kami nabilan, parang hindi tuloy ang Pasko. Sobrang hirap. So, yun lang, kung mabibilang ka. Then pagka sa school, nung elementary, kung ano yung uniform, siyempre yun, nakachinelas lang kami. So, hindi, parang nabilan ako ng tatanda ko, nabilan ako ng inay ko ng sapatos dahil hindi naman ginagamit. Nung susot ko ulit, sikip na sa akin. Lumaki na. Lumaki ka din na. pa. So, hindi nga sanay sa sapatos eh. So, yun. Sabi nga sa'yo, nung bata, yun lang ang pangarap, masarap na pagkain, bagong damit. Wala pang pangarap tayong sakyan. So, hanggang sa nung nagkakaedad tayo, gusto naman natin na nakakakita tayo ng mga kaibigan natin, lalo kung mapupunta ka ng bayan, may makikita ka doon mga sasakyan. So, parang tagasakay ka na lang. Sabi mo nga, ang daming dumadaan na sasakyan to, kahit isa wala ako. So yan, hanggang sa pinangarap kong magkaroon ng sasakyan. Kaya noong magnegosyo, sabi ko nga siya nung nagtatrabaho, first time kong makabili ng kotse na second hand. Minsan nakaupo ko sa isang upuan. Nakatingin ako doon sa kotse ko. Luma yan 1994 model. That was, that time parang mga 12 years old noong time na yun na yung sasakyan. Parang hindi ako makapaniwala, may kotse na ako. Ayan. So parang lalo ako na-motivate lalo sa trabaho ko. Actually, doon sa trabaho ko, tumagal ako ng mga 7 years. Top performer ako taon-taon. So, nung collector ako, naging number 1 collector. Naging supervisor ako, naging number 1 supervisor. Naging regional officer ako, naging number 1 regional officer. So, kasi ang tekniko kasi, yung aking pinagtatrabuhan, parang tinuturing ko na parang sa akin. Gusto ko mag-grow yung kumpanya para tuloy-tuloy ang trabaho ko. Sobrang sipag ko. Diskarte ako sa trabaho. Nagmalasakit ka din sa yan ang trabaho mo? Yan ang malasakit. So, napakahirap hanapin yung katulad kong empleyado rin. Para sasabi ko sa sarili ko. So, yun. Ganon kasi ako. Talagang hindi ka nagko-compute ng oras. Kung tutusin, malapit lang papunta ng bayan, kaya lang umikot tayo. Sir, pag may special ako sa pag-franchise. Oo, walang problema. Dali natin pag-usapan yan. Basta kung magtatayo ka, mga 2 kaagad para ramdaman kita. Agad? 2 agad? Minimum 2. Ang lakas ng loob. Ganon din naman yun. Gaya na sabi ko kanina, mismong galing sa mga kaibigan Chinese, sabi niya, pare, anong negosyo mo? Sabi ko, lechong manok. Ano pa? Sabi ko, may piggery ako ng baboy. May farm ako ng baka. Meron akong feed mills. May bottling ako ng tubig. Sabi niya, ang dami. Kumikita lahat. Yan tanong niya. Kumikita lahat. Sabi ko, merong hindi. Meron namang kumikita. Sabi yan kasi pare mahirap. Dapat, kung saan ka kumikita, yun ang pagiging mo. Doon ka na lang. Huwag ka nang nakita mo si isa, kumita sa ganito, makikigaya ka. Sabi, I doubt na nakikita ka dyan dahil hindi mo naman expert yan. Yun ang laging sinasabi ng mga kaibigan.
Yun yung sasabi na yun. Kaya mo pwedeng paniwalaan, napakayaman. Kasi alin ang naglalabas na nagbibigay ng pera. Oo. Doon ka na. Doon ka na. Kasi maaaring mangyari daw, ito kumikita, ito hindi. Hihilahin niya. Hihilahin. Imbes na ano. So hindi ko na-expect na ang laki ng losses ko sa baboy. Siguro mga 150 million. Oo. Oh my goodness. Kasi ang nag-start kami 2017. 17. So from ilang pirasong gilts hanggang sa naparating ko ng 500 sow level kami. 500 inahin. So ang population mo niyan na siguro mga 3,000 heads. So nung nag-start, tuloy ang bili ng stocks, expansion, paggawa ng building, equipments, lahat. So nung magkaroon ng pandemic, magkaroon ng ASF, nasa expansion pa rin kami. So lahat, naka-invest lahat sa baboy. So wala pang, kumbaga harvest time, hindi kami nakapag-harvest. Hindi kami nakapag ROI dahil dumating ang ASF. Kaya yung investment sa building, sa stocks, naandun lahat. Asan yung mga structures ngayon? Nandun. Saka yan ang natira sa akin, structure. Anong pwedeng i-convert doon? Ngayon, pinapakalas ko dahil ginagawa ko naman building ng baka. So napapakinabangan yung mga bubong at saka yung mga trusses na gagamit. Wala, fluctuate ngayon ng presyo ng baboy. Parang hindi, ewan kung makakabawi pa yan. Kasi ang dami imported. No, hindi imported sir body ang kalaban. Ano sir? Ang imported kasi kami yan eh. Ang pork belly namin from Spain, from France. Wala kasi nakakapag-supply sa amin ng local. Oo talaga. Wala. So yun nung 3 years ago, 4 years ago, yun ang sinasabi ko sa hog raisers na dapat dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong meat processing ng mga choice cut. So yung baboy tulad din sa ibang bansa, magkakasama ang pork belly, magkakasama ang jowls, ang pigi, gano'n, nakabox. Eh sa atin ngayon, ang baboy natin pagkakatay, diretso palengke, katay lang, hanggang palengke lang, hanggang lamesa lang. Oo. Ito nga pala yung dadaan sa farm na kalsada. Ayan. Yan, dyan, papasok. Yung Diretso, magiging papuntang highway. Quezon. Oo. Maluwang yan, 30 meters. So matuloy ko, yun yung nangyayari ngayon sa local hog natin. Hanggang doon lang, hanggang palengke lang. Kaming mga end user, hindi kami nasusuplayan, wala nagsusupply sa amin. Kaya umaasa kami sa import. Mas mahal, pero maganda quality. Kasi kung tutusin ang ating baboy, kung tutusin kulang na kulang. Kaya lang wala tayong cutting facilities na gumagawa. Kasi dati maingay na ako tungkol diyan, sinasabi ko na sa Hog Raisers Association na dapat merong ganyan. Hindi nila pinapansin dahil doon pa lang sa presyo ng live nung araw, masaya na sila, happy na, malaki na ang kinikita. Ngayon, nangyari yan. Bagsakan na ngayon ng presyo ng baboy. Then naka-penetrate na sa atin ang mga imported. Wala na. Mahirap na habulin. Yung mga kumikita na eh. Hindi na kayo papayagang nakatikim na sila. Oo. Hindi na kayo papayag. Kasi kaya ako nasabi yan, nung magkaroon ng issue ng ASF, so pinakinggan din kahit paano ng Batangas Probet yung idea. So nagkaroon sila ng idea na ganyan pala kataas ang requirement. So nung una, inupuan namin yan ng 2 linggo paano yung process. So tinuruan ko sila, dinala ko sila ng right person para sa processing. Ngayon, nung nandun na kami sa ganyan na yung pagpaplano na kailangan pamilhin na yung mga baboy ng mga local hog raisers, ganito ang ating gagawin. Biglang nawala. So baka may sumaway sa kanila, tigilan nyo na yan, may mawawalan pagka tinuloy nyo yan. Ano sir, direktang kumuha sa importer, ikaw na mismo nag-import? Merong importer kami. May broker. May broker ka? Direkta? Direkta. Ito shortcut punta. Ito yung going to Ibaan proper. Nakakadaan ka ba rito? Saan? San Juan? Papuntang Padre Garcia. Oo. Ito, may shortcut dito. So malaki natitipid mo pag import? Hindi rin. Hindi rin. Alam mo naman, maganda nga lang yung assurance and availability meron. Local, wala ka nga sa local. Hindi consistent, no? Hindi consistent. Ang iingay ng local hog raisers, kung bla bla bla,
Eh, wala naman silang ginagawa. Pero kung tutusin, shortage na shortage tayo. Ayun yung tunog ng mahal eh, no? No. Yun yung tunog ng mahal. Yeah. Nakarating na ako dyan. Denso. Denso. Sino ba yon? May ano sila, yung high-tech na greenhouse. Ah, oo, nakita ko yan, maliit lang. Ito. Ito yung planta namin. Yan. Bagong gawa lang to, mga before pandemic, before nagawa, ano tapos ata to 2019 or 18. Ay, Tutulog yung guard. Nabala. nakita ka naman niya, sir. Ah. Ba, wala mga tao rito. Sir, Oy, ayan si na Lucy. wala po si Ma'am Lucy. Sino nandyan? Rosel. Si? Si Rosel. Si Princess. Nasa planta po. Ah, po ka sir. Mamaya punta tayong planta. Ginawa namin tong ano, cooperative. Binuo niyo. Ah. Ano lang to ba? Mga ano pa lang, 20... Nag-operate kami 2018. Sabay sumabog ang ASF. Kaya, Ganda na table, ah. yung mga, ano lang, mga tawag dito, yung mga puno ng mangga rito na, ano, kawang na nga eh. Mga puno ng mangga yung tinumba rito, ginawa lang lames, nilang ano. center table. Break time ata ng mga empleyado. Ano oras ba? 3 o'clock. Mamaya punta tayo sa planta. Ngayon, ang ano namin dito, ang ginagawa namin dito is for swine, for poultry, cattle, goats, pwede. So, meron kami mga formulation. Ngayon, kung merong farm na gusto ng ano, ano natin, sa mga sige, sir. kaibigan natin, Oo. mga may farm. Sa mga kaibigan nating may farm o mga gusto, interested, na gusto ninyo ng sariling formulation para sa farm ninyo, sa cattle, sa swine, sa poultry, pwede namin kayo ipag-customize ng sariling formulation. Sarili nilang formulation. Exclusive lang sa kanila. Based doon sa exact need nila. Yeah, oo. Kung anong needs ninyo. So, meron tayong mga ano dito. Meron tayong nutritionist na pwedeng gumawa. Ayan. Yan yung advantage na meron kang sariling feeds na alam mo kung ano yung inclusion ng feeds mo. Unlike doon sa binibili natin sa commercial, hindi natin alam kung anong mga nakalagay sa sako. So, minsan, yung quality ng corn, mataas yung moisture or merong toxins, so tiyataasan lang yung toxins binder para umayos yung feeds. Pero dito sa amin, napakataas ang quality ng feeds namin. Napaka-stricto namin sa macro ingredients. So, macro ingredients is yung corn, soya, pollard, lahat yan may analysis bago namin tanggapin. Yung mga supply. Yung mga copra cake. Ilang taon na tong business na to? Ano po, nag-start kami ng ng 2018. Bago lang din. Bago lang to. Bago lang. So, ang problema nga, kadamihan ng baboy namin, kaya kailangan namin ng feed mills. So, nagkaroon naman ng ASF. Kaya bumaba rin ang Yun ang aming- purpose originally. Yes, sir. Para sa sarili nyo. Para sa sariling formulation namin. Hog. So, marami naman tayong mga kaibigan at mga kasama na actually, yung corporation, yun na rin ang kumukuha pa. Yung kasama namin sa Beyond. Ayun na si Prince. Hello. Pasok ka. Hindi ka. Pakilala ko sa iyo, si Sir Buddy. Hello. Ng Ano po? agribusiness. Asawa niya, si Ma'am Cathy. Yan. Si Princess, siya ang aming manager dito sa feed mills. Ngayon, kami ay pupunta rin sa planta. Ikaw ang bahala mag-explain kina Sir Buddy about sa process natin ng feeds. Sige, sir. May idea ka, sir, sa feed milling? Okay. Naging client ko sila,
si Lucky for A, Okay. si Atlas, Oh, si Charlie Shea. Charlie, si B-Meg, si Sante, si Sanjin. Dito sa Malbar. Tapos meron pang isa, si CP. Ay, hindi, yung isa. Ano yung mga naging kliyente ko sila? Ginawa ko sila ng mga video. Yung di ba pag AgriLink, yung mga piniplay nila na video. Ah, okay. Akong gumagawa noon. Kaya pala. Yun ang negosyo ko noon. Kaya hindi ko maasikaso yung YouTube. Eh ngayon, hindi na. Wala na. Hindi na ako naggaganon. Puro YouTube na ako. Ito, storage ng cocoa oil and molasses. So lahat ng raw materials namin, lahat sinisigurado namin na mataas na quality, lalo sa corn. So ito yung ratio namin. Meron kaming hog starter, grower, lactating, breeder. Ayan. Meron din kaming hinahalong pang cattle. Pero kung ilan na lang ang may order. Galing. So ito yung mga machines, semi-automatic lahat. May habol lang pong isang batch na grower. Para makita din po nila sir yung process po. Ito kay Atlas. Nagpapaano si ano sa'yo? Hindi, wala kasi kaming wala kaming formulation kasi ng pang piglets. So ito 'yon. So kumuha Kinikerry nyo sila. Oo. Kumuha yun lang, pang piglet lang. Magaling din si Sir Charlie magnegosyo. Oo. Magaling din yun. Sipag din nga, hatson din yan. Okay, ulitin ko para doon sa mga kaibigan natin na gusto ng sariling formulation. Pwede namin kayong ipag-formulate ng inyong sariling feeds para sa farm ninyo. So, sa baboy, especially sa baboy, sa cattle, sa poultry. So, pwede namin kayong ipag-formulate. Kakausapin kayo ng aming nutritionist kung anong gusto nyo mangyari sa feeds ninyo. So, then kami ang gagawa para sa inyo. So, ito ang planta natin. At least nakita nyo po, kita nyo yung planta, sigurado na capable talaga sila gawin. Ito Ang mga corn silo. mo, local? Local, from Isabela. Isabela. Meron na rin ata kaming Mindoro. So, maraming source talaga. Pinakamalaking source namin, Isabela, Cagayan, ng corn. Then, itong, copra cake, lang to sa Quezon. Quezon. Then, yung ating, yung soya, imported pa rin from US. Imagine mo, soya, ini-import na natin galing US. Sir, si Manny Piñol. Oo. Nagtatanim siya ng ng soya. Oo. Sana lang malaki naman ang lupain ng Mindanao, sana. Sa balang araw meron na tayong local source para Doon mas ka na lang. mapababa. Pero ang dami ng feed mills eh. Ang daming feed mills. Siguro kahit buong Pilipinas tam na ng Soya. soya. Taas ang demand, malaki ang requirement. Pwede, no? Kahit Pwede, dito sa Luzon pwede. mag-soya, no? Magsoya. Yan lang ang kulang nga sa atin, support. Hindi naman kaya din yan ng mga local farmer eh. Kasi Pero malaki sir, yung gastos. in your case, kasi may sarili kang feed mill, pwedeng mag-farm ka rin. Pwede. Kaya lang ang problema nga dito sa atin, lagi kang talo eh. Talo ka sa gastos. Ang fertilizer sa atin, napakamahal. Mataas. Ang manpower sa atin, napakamahal. Diba? Yan lang. Yan ang problema. Sabi ko nga sir, testing lang kami ng talong. Punan, hindi nga may balik. Hindi may balik. Hindi may balik. So talagang talagang masakit man tanggapin. Oo. Yun talaga ang problema. Lahat tayo, sa lahat siya imported. Lahat ng mga insecticide, mahal. Ang hirap, mahirap. Mataas yung cost of production natin. Mataas. Eh, siyempre, lagi rin kasabay dito yung mga diesel sa land prep mo. Oo. Pakamahal din ang diesel. Parts ng mga sasakyan, mahal din. Yung mga gamit natin sa farm. Ito, lumalabas dito, nakasilo na yung mga copra, soya.
So kung ilang kilo kung ilang tons ang hahaluin. Yan na, mimix na lang niya rito. Papunta rito. Naka-conveyor yan, galing dito. May weighing scale, bawat yan, silo, may kanya-kanya weighing scale. Binubuhos lang dyan yung mga micro-ingredients, mga yung vitamins. Sa taas na binibigay. Anong inihulog sa baba? Sa baba lang po ay yung limestone, Okay. MDCP, saka asin. Doon lang po sa baba. At sa taas po, Ilang bags or tons of feeds ang kaya mong ilabas on a daily basis? Ilan ang maximum nito? 1,600 bucks. 1,600 bags Bags. daily. Daily? Maximum yun ha? Maximum But ilang bags ba per batch? 50, 20. Maliit pa rin kumpara sa ibang malalaking feed mills. So isang batch nito 20 bags lang eh. Tama 20 ano? Yes, sir. Yung existing na client nyo, sino? May mga farms. Commercial farms. Yes sir. Yun nga, kung kailangan nila ng gustong sariling formulation, pwede namin silang igawa ng exclusive lang sa kanila. At nasisigurado nila kung ano laman ng kanilang feeds. Importante yan, lalo sa livestock. Kasi yung health ng animals, nakakasigurado ka, hindi mataas yung toxins na pinapakain mong feeds. Okay. Saan tayo, sir? Sa office. Balik office? Tayo sa office ko ng Lembes. Okay. Ang malaking dito dati, nung gastos, nung magpa-site dep. Ito dati, pinapatag ko pa ito, tapos pinabakuran lahat. Usi ka talaga. Ha? Usi talaga. Kailangan perfect yung itsura. Hindi pwedeng basta lang eh. Ang katwiran ko, nakabili nga ng... Ito yung store nila, sir. Lambes, Manok, Liempo, CC. Malalay kasama ko sa Buddy sa agribusiness. Bablog. Hello, sir. Si Paring Berhel. Hi. Mga kaibigan natin Lespo. Oo. Kami lang. May sumunod. Naka-video tayo. Oo, sabi tayo pasaway. Kaya may pedestrian. Yan, ito yung store namin. Isa sa mga store namin dito sa May pinapagawa pa akong isa. Doon sa banda siya, sabi ko siya yung develop namin na lugar. Yan yung store. Yan yung menu. Ito yung menu. Niluluto namin dalawa lang. Manok at liempo. So, pwedeng lechong manok, pwedeng chicken na sisig, liempo na sisig, pwedeng liempo combo, liempo sisig. Chicken combo. Liempo combo. Ay, magsasalang pa lang sila kasi anong oras na? Alas 3:30. Maya-maya Oo, yung peak season. 4, 5, 6. Ayan, actually, nagpiprepare na yun. Magsasalang na yan. Ang ganda ng liempo, sir. No? Yes sir. Yan yung quality ng liempo. Yan talagang tunay na liempo. Laman, balat, taba. May buto. Yan, may konting taba. Buto, oh. Yung layer ng taba at laman. So yun. Ayan. So, ang Lambes ay open for franchise. Nationwide naman, sir? Yes sir. Nationwide. Thank you. Okay. Sabi mo, nagmalasakit ka doon sa trabaho mo. Sir, lahat ba nung ginawa mo na yon doon sa trabaho mo, instant applicable nung ikaw na may-ari ng negosyo? Lagi yan. Kasi unang-una, walang magmamalasakit sa negosyo natin kundi tayong may-ari. Kung anong lahat ng pagkukulang ng empleyado natin, laging tayo magpupuno. Lagi. Kung anong pagkukulang nila, laging pagpupunuan natin. Hindi po pwede yung empleyado mo, umalis na, alis ka na rin. So, nangyari sa akin, nung nag-start ako, pag absent yung mga tao ko,
ako ang naglilitsyon, ako ang nagtatadtad, ako ang cashier. So lahat yan, pinagdaanan ko lahat yan. So related pa rin doon sa last question mo kayo na about doon sa pangarap. Sabi ko nga sa iyo, nung habang tumatanda naman tayo, iba't iba na nadadagdagan ang pangarap. Ngayon, yun nga sabi ko sa iyo, nung makabili ako ng unang kotse, parang sobrang saya ko noon. Then, lalo ako na-motivate sa pagtatrabaho ko. And then, nung makapag-negosyo naman ako, kasi marami akong nakikita mga sasakyan. Sabi ko, ang dami-dami sasakyan dito, bakit wala mo lang ako kahit isa? So hanggang sa, kaya ako bumibili ng sasakyan, motivation ko sa sarili ko. Kasi ayaw ko na pinapangarap ko lang, tapos may pambili na ako, hindi ko pa binibili. So yun ang motivation ko kung bakit ako nagiging lalong masipag. Kasi may monthly akong hulugan eh. Pampasipag. Pampasipag, yeah. Motivation natin sa sarili natin. Naalala ko yan, yung unang kotse ko, yan, sabi sa akin nung may-ari ng dealership. Sabi, gawa ka na, pampasipag yan, Bads. True enough nga, pampasipag nga talaga. Tama. Yan din ang sinasabi ko palagi. Actually, yung first kong kuha ng brand new ng sasakyan, 2013. Yung aking kulay blue na Ford Ranger, parang takot na takot pa ako kumuha niyan kasi ang uhulugan ko, 5 taon. So, awa ng Diyos, 2013, pagkatapos ko makuha yan, February, pagdating ng, I think, 3 months, kumuha ulit ako ng isa, nahulugan ko rin. Then the following year, kumuha ko ng mga 4, sabay-sabay, brand new lahat. Sabay-sabay. Parang masipag na masipag Oo, ka. masipag na masipag. So, ilan ang kotse mo ngayon? Ilan, nasa Gray, meron pang nasa Maynila. Okay. Ilan din, sir? Kaya pa namang registro. Ayan. Mahilig din hanggang sa siyempre, walang masamang mangarap. Nakabili ako ng sports car. Second hand, BMW Z4. So enjoy akong ginagamit kasi 2-door lang. Ay, 2-door, 2-seater. And then, next, nakabili ako ng Ford Mustang. Ayan, marami tayong kaibigan sa grupo. So, na-enjoy ko naman yung mga sakyan. Then, big bike, actually, 1997 pa, may big bike na ako. And then, kaya lang, noong time na yan, mga lumang big bike yan, wala pa naman tayong mga dealer dito sa atin sa Pilipinas. So, unlike ngayon, marami ng dealer. So, bumalik ulit ako ng big bike, 2017. So, mahilig talaga ako magmotor. Bikers talaga ako. So, meron akong 3 big bike. Siya akong ginagamit. So, dati noon, 3 times a week ako nagra-ride. Pero ngayon, nag-retire na ako. Tapos na ako eh. Tapos ka na daw. Tapos na. Lahat ng gusto kong mangyari sa motor na nagawa ko na. Marami kaming rides na malalayo. So, nagawa ko ng lahat. So, masaya na ako. So, hindi na ako pwedeng pagkwentuhan. May kwento na akong akin. Kaya yung mga big bikes ko, naanyan lang. At parang display mo na lang. Display na lang. So, may mga memories na lang sa mga motor na yun. Then, mahilig din ako mag-trail ng motor sa bundok. Tapos na rin ako ron. Naranasan ko na. So, sa dami, kumbaga ako, masaya na ako ron. Ayoko nang pagsisihan ko pa, baka doon pa tayo madisgrasya. Okay. Tapos ko lang lahat yan. So, ano ang hobbies mo ngayon kung tapos ka na sa big bike and cars? Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.